Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng luntiang kabundukan at malawak na palayan, naninirahan si Kulas, isang sabongero na kilala hindi lamang sa kanyang husay sa pag-aalaga ng manok panabong, kundi higit sa lahat sa kanyang kabutihang loob. Hindi mayaman si Kulas. Sa katunayan, madalas ay kapos pa siya sa pang-araw-araw na gastusin. Ngunit sa kabila nito, hindi siya nagdalawang isip na tumulong sa mga nangangailangan. Kapag may kapitbahay na nagugutom, nagbabahagi siya ng kanin kahit sarili niya'y kulang. Kapag may nasisiraan ng bahay, isa si Kulas sa unang dumadating upang tumulong sa pagkukumpuni. Sa gitna ng kahirapan, ang tanging yaman ni Kulas ay ang kanyang mga manok panabong, lalo na ang paborito niyang tandang na si Bagwis, isang matikas at malakas na alaga na madalas magwagi sa sabungan. Isang araw, habang pauwi si Kulas mula sa bayan matapos magbenta ng ilang panabong, napansin niya ang isang matandang babae na nakaupo sa gilid ng daan. Halatang pagod na pagod ito at tila ilang araw nang walang kain. Lumapit si Kulas at agad na inalok ang matanda ng kanyang baon na kanin at tuyo. Hindi na siya nagdalawang isip kahit alam niyang iyon na lamang ang kanyang pagkain para sa maghapon. Tahimik na tinanggap ng matanda ang pagkain at buong pasasalamat na tumingin kay Kulas. "Hindi ka ba nag-aalala na wala ka ng kakainin?" tanong ng matanda. Ngumiti lamang si Kulas. Mas mahalaga po na may mabusog kaysa pareho tayong magutom. Sandaling natahimik ang matanda, tila may iniisip. Pagkatapos ay marahang tumayo at tumingin ng diretso sa mga mata ni Kulas. "Hindi lahat ng tao ay may ganyang puso," wika nito. "Kaya't nararapat lamang na ikaw ay gantimpalaan." Mula sa kanyang lumang supot, inilabas ng matanda ang isang maliit ngunit makinang na perlas. Hindi ito pangkaraniwan. Kakaiba ang kislap nito, tila may sariling liwanag kahit sa ilalim ng araw. "Ingatan mo ito," sabi ng matanda habang inaabot ang perlas. "Hindi ito basta-bastang bagay. Dadalhin ka nito sa mga pagsubok. Ngunit kung mananatili kang mabuti, gagantimpalaan ka rin nito." Nagtaka si Kulas, ngunit tinanggap pa rin ang perlas bilang paggalang. Pagtingin niya muli, wala na ang matanda. Para itong naglaho na parang bula. Umuwi si Kulas na may halong pagtataka at pagkamangha. Hindi niya lubos maisip kung ano ang kahulugan ng perlas na iyon. Ngunit dahil sa likas niyang pagiging simple, itinabi lamang niya ito sa isang maliit na kahon sa kanyang kubo. Kinabukasan, napansin ni Kulas ang kakaibang pagbabago. Ang kanyang mga manok, lalo na si Bagwis, ay tila mas malakas at masigla kaysa dati. Ang kanilang mga balahibo ay mas makintab at ang kanilang kilos ay puno ng enerhiya. Sa sumunod na sabong, hindi inaasahan ni Kulas ang magiging resulta. Si Bagwis ay nagwagi ng sunod-sunod laban sa mga kilalang panabong sa baryo. Ang mga tao'y namangha at ang pangalan ni Kulas ay unti-unting kumalat. Ngunit sa kabila ng kanyang mga panalo, nanatiling mapagkumbaba si Kulas. Hindi siya nagbago.
patuloy pa rin siyang tumutulong sa kapwa, nagbabahagi ng kanyang kita at hindi nagmamataas. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa kanyang biglaang pag-angat. May mga sabonghero sa baryo na nagsimulang magduda. May ilan na naiinggit. At may iba na tahimik na nagbabalak alamin ang lihim sa likod ng kanyang tagumpay. Isang gabi, habang nakahiga si Kulas, napansin niyang tila nagliliwanag ang kahon kung saan niya itinago ang perlas. Dahan-dahan niya itong binuksan. Paglabas ng perlas, mas maliwanag ito kaysa dati. At sa kanyang paghawak dito, tila may kakaibang init na dumaloy sa kanyang katawan. Hindi nakakatakot, kundi nagbibigay ng lakas at kapanatagan. Ngunit kasabay nito, may narinig siyang mahinang tinig sa kanyang isipan. Ang bawat biyaya ay may kapalit. Ihanda mo ang iyong sarili. Napaupo si Kulas, naguguluhan ngunit matatag ang loob. Hindi niya alam kung ano ang darating, ngunit isa lang ang tiyak. Hindi niya hahayaang baguhin ng anumang kapangyarihan ang kanyang pagkatao. Sa labas ng kanyang kubo, ang hangin ay tila may dalang kakaibang lamig. Sa dilim ng gabi, may mga matang nagmamasid, mga matang naghihintay ng tamang sandali upang agawin ang lihim ng perlas. At dito nagsimula ang tunay na pagsubok sa buhay ni Kulas. Ang sabongerong hindi lamang haharap sa laban sa sabungan, kundi pati sa mga panganib na dala ng isang mahiwagang biyaya. Hindi naging tahimik ang baryo matapos ang sunod-sunod na panalo ni Kulas sa sabungan. Sa bawat linggo, mas dumarami ang mga taong nanonood sa kanyang laban. Ang dating simpleng sabonghero ay unti-unting naging sentro ng usapan. Pinupuri ng ilan, ngunit pinaghihinalaan ng iba. Sa mga sulok ng sabungan, may mga bulong-bulungan na hindi na maikakaila. Hindi na yan normal, sabi ng isang sabonghero. Parang may kakaiba sa mga manok niya. May gamit yan, bulong naman ng isa. Hindi pwedeng puro panalo lang. Hindi pinapansin ni Kulas ang mga ganitong usapan. Para sa kanya, sapat nang alam niyang wala siyang ginagawang masama. Patuloy siyang namumuhay ng payak at hindi niya ipinagyayabang ang kanyang tagumpay. Ngunit may isang tao na hindi makontento sa haka-haka lamang. Si Damian. Isa si Damian sa mga kilalang sabonghero sa baryo, mayaman, mayabang, at sanay na siya ang laging panalo. Hindi niya matanggap na may isang tulad ni Kulas na bigla na lamang umangat at umagaw ng atensyon at respeto ng mga tao. Isang hapon, habang nagaganap ang sabong, tahimik na pinagmamasdan ni Damian ang laban ni Bagwis. Matalas ang kanyang mga mata, sinusuri ang bawat galaw ng tandang ni Kulas. At nang muling manalo si Bagwis, napangisi si Damian, ngunit hindi ito ng paghanga, kundi ng pagdududa. May lihim ka, bulong niya sa sarili. At aalamin ko iyon. Mula noon, nagsimula ang kanyang pagmamatiyag. Samantala, sa kubo ni Kulas, unti-unti niyang nararamdaman ang pagbabago na dala ng perlas. Hindi lamang sa kanyang mga manok, kundi pati sa kanyang sarili. Mas nagiging matalas ang kanyang pakiramdam.
Parang kaya niyang madama kung may panganib na paparating. Isang gabi, habang pinapakain niya ang kanyang mga alaga, bigla siyang napatigil. May kakaibang presensya sa paligid. Tahimik ang hangin, ngunit tila may nagmamasid. Dahan-dahan siyang lumingon sa likod, ngunit wala siyang nakita. Siguro pagod lang ako, bulong niya. Ngunit hindi niya alam, sa dilim ng mga puno, naroon si Damian, nakatago at tahimik na nagmamasid. Hindi nagtagal, nagsimulang magplano si Damian. Hindi sapat para sa kanya ang basta manood lamang. Gusto niyang makuha ang lihim ni Kulas, anumang paraan ang kailangan. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng baryo, palihim siyang nagtungo sa kubo ni Kulas. Maingat ang kanyang mga hakbang. Walang ingay. Walang bakas. Paglapit niya sa bintana, nasilayan niya si Kulas na natutulog. Tahimik ang paligid at tila perpekto ang pagkakataon. Dahan-dahan niyang binuksan ang bintana at pumasok sa loob. Sinimulan niyang halughugin ang kubo, ang mga kahon, ang mga sulok, ang mga gamit ni Kulas. Ngunit wala siyang makitang kakaiba. Hanggang sa mapansin niya ang isang maliit na kahon sa gilid ng higaan. Agad niya itong nilapitan. Ngunit bago pa niya ito mabuksan, biglang nagliwanag ang kahon. Napaatras si Damian. Unti-unting bumukas ang takip at mula rito ay lumutang ang mahiwagang perlas. Ang liwanag nito ay hindi pangkaraniwan. Nakasisilaw, ngunit hindi masakit sa mata. Kasabay nito, tila lumamig ang hangin sa loob ng kubo. At sa isang iglap, may narinig siyang tinig. Malalim at hindi maipaliwanag kung saan nanggagaling. Hindi ito para sa iyo. Nanlaki ang mata ni Damian. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang katawan ay tila napako sa kinatatayuan. Ang pusong sakim ay walang lugar sa kapangyarihang ito. Sa takot, napasigaw si Damian at agad tumakbo palabas ng kubo. Halos hindi niya maramdaman ang kanyang mga paa sa bilis ng kanyang pagtakbo. Naiwan ang perlas, dahan-dahang bumalik sa loob ng kahon at muling nagsara. Nagising si Kulas sa ingay. Agad siyang bumangon at lumabas ng kubo, ngunit wala na siyang nadatnan. Tahimik ang gabi. Ngunit alam niyang may nangyari. Pagbalik niya sa loob, napansin niyang bukas ang kahon. Dahan-dahan niya itong nilapitan at tiningnan ang perlas. Tahimik itong nakahimlay, ngunit tila may natitirang init sa paligid. Doon, nagsimulang magduda si Kulas. May ibang nakakaalam, bulong niya sa sarili. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na dala ng mahiwagang bagay na kanyang tinatago. Hindi na lamang ito simpleng biyaya. Ito ay isang lihim na maaaring magdala ng panganib, hindi lamang sa kanya, kundi pati sa mga taong nasa paligid niya. Sa labas, sa gitna ng kadiliman, si Damian ay nakaupo sa lupa, hinihingal at nanginginig. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, hindi nawala ang kanyang hangarin. Sa halip,
lalo itong tumindi. Kung hindi ko man makuha ngayon, bulong niya habang nakatitig sa kubo ni Kulas mula sa malayo, makukuha ko rin yan. At sa gabing iyon, nagsimulang umusbong ang isang panganib na hindi kayang labanan ng simpleng kabutihan lamang. Mula nang mangyari ang lihim na pagpasok sa kanyang kubo, hindi na naging panatag ang kalooban ni Kulas. Bagamat walang direktang ebidensya kung sino ang nagtangkang kumuha ng kanyang perlas, malinaw sa kanya na may nagmamasid at hindi ito titigil hanggat hindi nalalaman ang kanyang lihim. Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat si Kulas. Hindi na niya basta iniiwan ang kanyang kubo nang walang bantay at mas pinapahalagahan niya ang bawat galaw sa kanyang paligid. Ngunit sa kabila nito, pinili pa rin niyang manatiling mabuti sa kapwa. Hindi niya hinayaang baguhin ng takot ang kanyang pagkatao. Isang umaga, habang papunta siya sa sabungan, napansin niya ang isang batang lalaki na nakaupo sa gilid ng daan. Marumi ang damit nito, payat, at tila may dinaramdam. Hawak-hawak nito ang isang maliit na tandang na halatang mahina at sugatan. Lumapit si Kulas. "Anong nangyari sa manok mo?" Mahinahon niyang tanong. "Tinalo po siya," sagot ng bata. "Gusto ko sana siyang gamutin pero wala po akong pera." Tinitigan ni Kulas ang maliit na tandang. Halos hindi na ito makatayo. Ngunit sa mga mata nito, may natitirang lakas, parang ayaw pa nitong sumuko. Dahan-dahang umupo si Kulas sa tabi ng bata. "Pwede kong tulungan," sabi niya. "Hindi ko sigurado kung gagaling agad, pero susubukan natin." Umaliwalas ang mukha ng bata. Agad niyang iniabot ang manok kay Kulas. Inuwi ni Kulas ang sugatang tandang sa kanyang kubo. Maingat niya itong nilinis, ginamot ang sugat, at pinakain. Ngunit kahit anong gawin niya, nananatiling mahina ang hayop. Nang gabing iyon, habang tahimik ang paligid, muli niyang napansin ang perlas. Muli itong nagliwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang liwanag ang kanyang naramdaman. May tila tumatawag sa kanya. Dahan-dahan niyang kinuha ang perlas mula sa kahon at inilapit sa sugatang tandang. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Ang liwanag ng perlas ay unti-unting lumaganap, bumalot sa katawan ng manok. Hindi ito nakasisilaw, bagkus nagbibigay ito ng kakaibang init at kapanatagan. Napatitig si Kulas, hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting humupa ang liwanag. At ang dating halos hindi makagalaw na tandang ay marahang tumayo. Napaatras si Kulas sa gulat. Ang mga sugat ng manok ay tila naghilom. Ang mga balahibo nito ay muling kumintab. At ang mga mata nito ay puno ng sigla. Parang bagong buhay ang dumaloy sa kanyang katawan. Hindi agad nakapagsalita si Kulas. Ngayon niya lubos na naunawaan. Ang perlas ay hindi lamang nagbibigay ng lakas. Ito ay may kakayahang magpagaling. Ngunit kasabay ng kanyang pagkamangha, may biglang bumigat sa kanyang dibdib. Naalala niya ang tinig na narinig niya noong unang gabi. Ang bawat biyaya ay may kapalit.
Napaupo siya sa gilid ng kanyang higaan, hawak ang perlas. Kung ganito kalakas ang kapangyarihan nito, ano naman ang kapalit? Bulong niya. Kinabukasan, dumating ang batang lalaki upang tingnan ang kanyang alaga. Halos hindi ito makapaniwala nang makita ang tandang na dati sugatan, ngunit ngayon ay tila mas malakas pa kaysa dati. Paano po ninyo nagawa to? Tanong ng bata, puno ng paghanga. Ngumiti lamang si Kulas. Alaga lang at tiyaga, sagot niya. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Alam niyang ang lihim na iyon ay hindi dapat basta-basta ibinubunyag. Ngunit habang lumilipas ang araw, may kakaibang nangyayari. Tuwing ginagamit ni Kulas ang perlas, kahit minsan lamang, nararamdaman niyang tila may nawawala sa kanya. Hindi ito agad halata, ngunit unti-unti siyang napapagod. Parang may bahagi ng kanyang lakas ang hinihigop. Sinubukan niyang ipagwalang bahala ito. Ngunit isang hapon, habang siya'y nasa sabungan, bigla siyang nahilo. Napaupo siya sa gilid, habang ang mga tao sa paligid ay nagtataka. Kulas, ayos ka lang ba? Tanong ng isa. Tumango siya, ngunit alam niyang may mali. Sa gabing iyon, muling nagliwanag ang perlas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nagbibigay ng kapanatagan. Sa halip, tila mas mabigat ang pakiramdam nito. At muli, narinig niya ang tinig. Ang kapangyarihan ay hindi libreng ibinibigay. Bawat paggamit ay may katumbas. Napapikit si Kulas. Ngayon, malinaw na sa kanya ang katotohanan. Ang perlas ay hindi lamang biyaya, ito rin ay isang pagsubok. Isang pagsubok na susukat kung hanggang saan ang kanyang kabutihan at kung handa ba siyang magbayad ng kapalit para sa bawat tulong na kanyang ibinibigay. Sa labas ng kanyang kubo, may mga matang patuloy na nagmamasid. At habang lalong lumalalim ang lihim ng perlas, mas lalo ring lumalapit ang panganib na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting naramdaman ni Kulas ang tunay na bigat ng kapangyarihang dala ng mahiwagang perlas. Hindi na lamang ito simpleng tulong sa kanyang mga manok o sa mga nangangailangan. Ito ay tila isang kasunduang hindi niya lubos na nauunawaan. Sa tuwing ginagamit niya ang perlas upang magpagaling, may kapalit itong pagod na hindi karaniwan. Hindi ito tulad ng pagkapagod sa trabaho o sa init ng araw. Ito ay mas malalim, parang may unti-unting kumukuha ng lakas mula sa kanyang kalooban. Ngunit sa kabila nito, hindi nagbago ang puso ni Kulas. Isang hapon, habang siya'y nagpapahinga sa ilalim ng punong mangga, may isang babae ang lumapit sa kanya. Bitbit nito ang isang batang babae na tila may matinding sakit. Namumutla ang bata at halos hindi na makapagsalita. Kulas, tulungan mo kami, pakiusap ng babae. Wala na kaming malapitan. Napatingin si Kulas sa bata. Kita sa kanyang mga mata ang paghihirap nito. At sa sandaling iyon, muling sumagi sa isip niya ang kapangyarihan ng perlas at ang kapalit nito. Nag-alinlangan siya. Sa unang pagkakataon, natakot si Kulas
na gamitin ang biyayang hawak niya. Ngunit nang marinig niya ang mahinang pag-ubo ng bata, nawala ang kanyang pag-aalinlangan. "Subukan natin," sabi niya. Dinala niya ang mag-ina sa kanyang kubo. Tahimik niyang kinuha ang perlas at inilapit ito sa bata. Agad na nagliwanag ang perlas, mas maliwanag kaysa dati. Ang liwanag ay bumalot sa katawan ng bata at unti-unting nawala ang kanyang pamumutla. Bumalik ang kulay sa kanyang pisngi at ang kanyang paghinga ay naging mas maayos. Ngunit kasabay nito, napaluhod si Kulas. Bigla siyang nanghina. Parang may malakas na puwersang humihila sa kanyang katawan. Napapikit siya, pilit na nilalabanan ang bigat na kanyang nararamdaman. Makalipas ang ilang sandali, umupa ang liwanag. At ang bata ay dahan-dahang nagmulat ng mata. "Nanay," mahinang tawag nito. Napaluha ang babae sa tuwa at agad na niyakap ang kanyang anak. "Kulas, maraming salamat," paulit-ulit niyang sabi. Ngunit si Kulas ay nakaupo lamang sa sahig, hinihingal at pawis na pawis. Ngumiti siya kahit hirap. "Ayos na yan," mahinang tugon niya. Hindi na siya nagdagdag pa ng salita. Pagkaalis ng mag-ina, napahiga si Kulas sa kanyang higaan. Ramdam niya ang matinding pagod, mas matindi kaysa dati. Parang ang bawat paggamit ng perlas ay kumukuha ng bahagi ng kanyang buhay. At sa gabing iyon, hindi na siya nakatulog agad. Muli niyang kinuha ang perlas at tinitigan ito. Hanggang kailan? Tanong niya sa sarili. Parang sinasagot ng katahimikan ang kanyang tanong. Ngunit sa kanyang isipan, muling bumalik ang tinig. Ang tunay na kabutihan ay hindi sinusukat sa dami ng iyong naibibigay, kundi sa kung ano ang kaya mong isakripisyo. Napapikit si Kulas. Ngayon, mas malinaw na ang lahat. Hindi siya binigyan ng perlas para yumaman o maging makapangyarihan. Ito ay ipinagkatiwala sa kanya bilang isang pagsubok. Isang pagsubok kung hanggang saan ang kanyang kakayahang magmahal at magbigay, kahit may kapalit na sakit. Ngunit habang lumalalim ang kanyang pag-unawa, may isa pang bagay na hindi niya napapansin. Sa baryo, kumalat na ang balita. May sabonghero raw na kayang magpagaling. May sabonghero raw na may kakaibang kapangyarihan. At ang pangalan ni Kulas ay unti-unting naging alamat. Hindi nagtagal, dumami ang mga taong lumalapit sa kanya. May sakit, may sugat, may problema. Lahat ay umaasa sa tulong niya. At sa bawat pagtulong niya, lalong nauubos ang kanyang lakas. Samantala, sa isang madilim na bahagi ng baryo, tahimik na nakaupo si Damian. Narinig na rin niya ang balita. Hindi na lamang panalo sa sabungan ang kanyang kinaiinggitan. Ngayon, sigurado na siya. Hindi lang yan simpleng swerte, bulong niya. May kapangyarihan ka talaga, Kulas. Unti-unting napangisi si Damian. At sa pagkakataong ito,
Hindi na siya kikilos mag-isa. Kung hindi ko makuha ng tahimik, kukunin ko ng sapilitan. Sa gabing iyon, nagsimula ang isang mas mabigat na panganib. Hindi na lamang lihim ang nakataya, kundi ang buhay ni Kulas at ang kapalaran ng mahiwagang perlas. Hindi na mapigilan ang pagdami ng mga taong lumalapit kay Kulas. Araw-araw, may kumakatok sa kanyang kubo, mga may sakit, sugatan, at mga naghihirap na umaasa sa kanyang tulong. Sa una, pilit niyang tinutulungan ang lahat, ngunit habang tumatagal, mas lalong bumibigat ang kanyang katawan. Ang dating masiglang sabonghero ay unti-unting nanghihina. Mapapansin ito ng ilan sa baryo. Parang pumapayat si Kulas, sabi ng isang matanda. Pero bakit parang lalo namang lumalakas ang mga natutulungan niya? Tugon ng isa. Hindi alam ng karamihan ang tunay na nangyayari. Sa bawat paggamit ng perlas, may kapalit na hindi nakikita. Unti-unting nauubos ang lakas ni Kulas. Isang umaga, habang pinapakain niya ang kanyang mga manok, napaupo siya sa lupa. Bigla siyang nahilo at halos mawalan ng malay. Lumapit si Bagwis at tila nag-aalala, paikot-ikot sa kanyang amo. Ayos lang ako. Mahina niyang bulong, kahit alam niyang hindi na iyon totoo. Sa loob ng kubo, tahimik na nakahimlay ang perlas. Ngunit tila nag-iiba na ang kanyang liwanag. Hindi na ito kasing linaw ng dati. May bahagyang pagdilim, parang sumasalamin sa kalagayan ni Kulas. At sa gabing iyon, muling narinig ni Kulas ang tinig. Hindi lahat ay kailangang iligtas. Napamulagat siya. Paano ko pipiliin kung sino ang tutulungan? Sagot niya sa hangin. Ngunit walang tugon. Tanging katahimikan ang bumalot sa gabi. Samantala, sa kabilang dako ng baryo, tahimik na nagtitipon si Damian at ang ilan pang sabonghero na matagal nang may lihim na inggit kay Kulas. Hindi na ito normal, sabi ni Damian habang nakaupo sa harap ng isang lamparang mahina ang ilaw. Hindi lang siya nananalo, kaya na niyang magpagaling. Nagkatinginan ang mga kasama niya. Kung ganon, mas lalo nating kailangang makuha ang hawak niya. Sagot ng isa. Tumango si Damian. Hindi na ito tungkol sa sabong, dagdag niya. Ito ay kapangyarihan. Mula sa ilalim ng mesa, inilabas niya ang isang maliit na supot na naglalaman ng kakaibang pulbos. Ito ang gagamitin natin, sabi niya. Hindi natin siya lalabanin ng harapan. Nagkaroon ng katahimikan. Paano? Tanong ng isa. Ngumiti si Damian. Papasukin natin ang buhay niya at doon natin siya babagsakin. Kinabukasan, isang lalaking hindi pamilyar sa baryo ang dumating sa kubo ni Kulas. May dala itong sugatang manok at nagpapanggap na isang simpleng sabongero na naghahanap ng tulong. Tulungan mo ako, pakiusap nito. Narinig ko na kaya mong magpagaling. Napatingin si Kulas sa manok. Malalim ang sugat nito at tila matagal nang hindi naagapan. Ngunit sa pagkakataong iyon,
Nag-alinlangan siya. Naalala niya ang tinig. Hindi lahat ay kailangang iligtas. Tinitigan niya ang lalaki. May kakaiba sa kanyang aura, hindi ito tulad ng ibang lumalapit sa kanya. May bigat sa hangin, parang may tinatagong intensyon. Ngunit bago pa siya makapagpasya, muling nagsalita ang lalaki. Kung hindi mo ako tutulungan, mamamatay ang alaga ko. Napapikit si Kulas, at tulad ng dati, nanaig ang kanyang kabutihan. Sige, sabi niya. Kinuha niya ang perlas at inilapit sa sugatang manok. Muling nagliwanag ang perlas. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang nangyari. Habang kumikislap ang liwanag, napansin ni Kulas na tila may aninong gumagalaw sa loob nito, parang may humahalo sa kapangyarihan ng perlas. At sa isang iglap, napasigaw siya. Mas matindi ang sakit na kanyang naramdaman. Parang hindi lamang lakas ang kinukuha sa kanya, kundi may ibang puwersang pumapasok. Napaatras siya at napabagsak sa sahig. Ang liwanag ng perlas ay biglang naglaho. Tahimik ang paligid. Nang tingnan niya ang manok, ito ay buhay. Ngunit hindi tulad ng dati. Ang mga mata nito ay tila madilim. At ang kilos nito ay kakaiba. Parang may ibang nilalang na naninirahan sa loob nito. Dahan-dahang napangiti ang lalaki. Salamat, Kulas, malamig niyang sabi. Nanlaki ang mata ni Kulas. Hindi ka taga rito, mahina niyang sabi. Umiling ang lalaki. Hindi na mahalaga kung sino ako, sagot niya. Ang mahalaga, nagsimula na. At bago pa makagalaw si Kulas, tumalikod ang lalaki at umalis. Naiwan si Kulas na nanginginig. Hawak ang perlas na ngayon ay tila mas malamig kaysa dati. Sa kanyang isipan, muling bumalik ang tinig, ngunit sa pagkakataong ito, mas mabigat. May mga kapangyarihang hindi dapat pinaghahalo. Sa labas ng kanyang kubo, naroon si Damian. Nakamasid mula sa malayo, may ngiting puno ng tagumpay. Unti-unti nakitang nasisira, Kulas, bulong niya. At sa sandaling iyon, nagsimula ang isang panganib na hindi lamang pisikal, kundi espiritual, na maaaring sumira hindi lamang sa perlas, kundi pati sa kaluluwa ng taong nagtataglay nito. Hindi agad nakabangon si Kulas matapos ang nangyari. Nakahandusay siya sa sahig ng kanyang kubo, nanginginig at hirap huminga. Ang perlas sa kanyang kamay ay tila naging mabigat, hindi lamang sa pakiramdam, kundi pati sa kanyang kalooban. Ang dati nitong mainit at nagbibigay lakas na liwanag ay napalitan ng kakaibang lamig. Parang may bahid na hindi niya maipaliwanag. Pinilit niyang tumayo, kahit nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Nang makalapit siya sa pintuan, nasilayan niya ang papalayong lalaki na kanyang tinulungan. At sa malayo, sa lilim ng mga puno, nakita niya ang isang anyo, si Damian. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. At doon naunawaan ni Kulas ang lahat. Hindi ito aksidente,
Hindi ito simpleng panlilin lang. Ito ay isang planong sinadya upang sirain siya. Unti-unting pumasok sa kanyang isipan ang katotohanan. Ang lalaking dumating ay ginamit lamang upang mailapit ang isang bagay sa perlas. Isang bagay na hindi niya napansin. Lason, mahina niyang bulong. Agad siyang bumalik sa loob ng kubo at tiningnan ang perlas. Sa ilalim ng liwanag, napansin niya ang bahagyang pagitim sa loob nito. Parang may aninong unti-unting kumakalat. Napaupo si Kulas. Kung ang perlas ay tuluyang mahahawa ng dilim, hindi lamang mawawala ang kapangyarihan nito. Maaari pa itong magdulot ng kapahamakan sa sino mang gagamit nito. At siya ang unang maaapektuhan. Sa labas, nagsimulang umihip ang malamig na hangin. Ang mga dahon ay kumaluskos, tila may dalang babala. Ngunit hindi lamang si Kulas ang nagbago. Sa kabilang dako ng baryo, ang manok na ginamot niya, ang tandang na ginamitan ng perlas na nahaluan ng lason, ay nagsimulang magpakita ng kakaibang asal. Hindi ito kumakain ng maayos. Ang mga mata nito ay tila walang buhay, ngunit puno ng galit. At sa isang iglap, umatake ito sa ibang manok sa kulungan. Walang dahilan, walang babala. Nagulat ang may-ari nito. Anong nangyari sa'yo? Tanong niya, ngunit walang sagot ang hayop. Hindi nagtagal, kumalat ang balita. May mga manok na nagiging marahas. May mga sugat na hindi agad naghihilom. At may kakaibang pangyayari sa baryo na hindi maipaliwanag. Samantala, sa kubo ni Kulas, tahimik siyang nakaupo habang hawak ang perlas. Kasalanan ko ito, bulong niya. Kung hindi siya basta-basta nagtiwala, kung hindi siya agad gumamit ng kapangyarihan, hindi sana ito nangyari. Ngunit hindi siya maaaring manatiling walang ginagawa. Kailangan niyang ayusin ang pagkakamali. Sa gabing iyon, muling nagliwanag ang perlas. Ngunit ngayon, hati ang liwanag nito. May bahagi na malinaw at may bahagi na tila nilalamon ng dilim. At mula rito, narinig niya ang dalawang tinig. Ang una ay pamilyar. Ang tinig na dati niyang naririnig. Banayad ngunit matatag. Linisin mo ang puso at lilinaw ang kapangyarihan. Ngunit kasunod nito, may isa pang tinig, malalim, malamig, at puno ng tukso. Hindi mo na ito kayang ibalik. Gamitin mo na lamang ang lakas na natitira. Napapikit si Kulas, pinipigilan ang sarili. Alam niyang iyon ang pagsubok. Hindi lamang laban sa ibang tao, kundi laban sa sarili niyang kalooban. Sa gitna ng kanyang paghihirap, unti-unti niyang naalala ang dahilan kung bakit siya tinulungan ng matandang babae. Hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa kabutihan. Dahan-dahan niyang hinigpitan ang hawak sa perlas. Hindi kita gagamitin para sa mali, mariin niyang sabi. Sa sandaling iyon, bahagyang luminaw ang liwanag ng perlas, parang tumutugon sa kanyang desisyon. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa malayo,
Si Damian ay nakatayo sa ilalim ng buwan, pinagmamasdan ng baryo. Naririnig niya ang mga balita. At lalo siyang natuwa. Unti-unti nang kumakalat, bulong niya. Hindi mo na mapipigilan yan, Kulas. Para kay Damian, hindi mahalaga kung masira ang perlas. Ang mahalaga ay mawala ang kapangyarihan ni Kulas. At kung maaari, tuluyan itong bumagsak. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang ginawa ay nagbukas ng isang bagay na mas mapanganib kaysa sa kanyang iniisip. Isang puwersang hindi madaling kontrolin. Sa kubo, tumayo si Kulas. Pagod, sugatan, ngunit buo ang loob. Alam niyang kailangan niyang harapin ang problema, hindi bukas, kundi ngayon. At sa unang pagkakataon, mula nang matanggap niya ang perlas, hindi siya natatakot mawalan ng kapangyarihan. Mas natatakot siya sa posibilidad na makasakit ng iba. Sa kanyang paglabas ng kubo, ang gabi ay tila mas madilim kaysa dati. Ngunit sa kanyang kamay, may liwanag pa ring natitira. At iyon ang kanyang tanging sandata sa darating na unos. Hindi na naghintay si Kulas ng panibagong umaga. Sa gitna ng malamig at madilim na gabi, tahimik siyang naglakad palabas ng kanyang kubo. Hawak ang perlas na ngayon ay may bahid ng dilim. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit tiyak. Alam niyang hindi na niya maaaring ipagpaliban ang pagharap sa problemang kanyang kinakaharap. Ang baryo ay tila may kakaibang katahimikan. Wala ang karaniwang tunog ng mga kuliglig at hangin. Parang ang buong paligid ay naghihintay sa kung ano ang susunod na mangyayari. Dumiretso si Kulas sa kulungan ng mga manok, lalo na sa tandang na kanyang ginamot noong araw na iyon. Pagdating niya, agad niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya sa loob ng kulungan. Ang tandang ay nakatayo sa gitna, hindi gumagalaw. Ngunit ang mga mata nito ay nakatitig kay Kulas, matalim, malamig, at tila may galit. Dahan-dahang lumapit si Kulas. Hindi mo kasalanan, mahina niyang sabi. Ngunit sa isang iglap, sumugod ang tandang. Napaatras si Kulas, ngunit hindi siya lumaban. Hindi siya umatras upang saktan ito, kundi upang iwasan lamang ang atake. Kalma, bulong niya. Muli niyang inilabas ang perlas. Sa sandaling hawakan niya ito, naramdaman niyang parang may dalawang puwersang nagtutunggali sa loob nito, ang liwanag at ang dilim. Huminga ng malalim si Kulas. Kung may mali akong nagawa, aayusin ko. Itinaas niya ang perlas at inilapit sa tandang. Sa una, walang nangyari. Ngunit nang ipikit niya ang kanyang mga mata at ituon ang kanyang isip sa isang bagay, sa kanyang hangarin na tumulong, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa kabutihan, unti-unting nagbago ang liwanag. Ang bahagi ng perlas na madilim ay tila kumikilos, parang lumalaban. At mula rito, muling narinig ni Kulas ang malamig na tinig. Hindi mo ito kayang kontrolin. Ngunit hindi siya nagpatinag. Hindi ko kailangang kontrolin,
Sagot niya sa isip. Kailangan ko lang piliin kung alin ang susundin. Sa sandaling iyon, mas lumiwanag ang bahagi ng perlas na malinaw. Unti-unting bumalot ang liwanag sa tandang. Sa una, ito ay nagwawala. Lalo pang naging marahas ang galaw nito. Ngunit habang tumatagal, ang paggalaw nito ay humihina. Hanggang sa tuluyan itong napahinto. Tahimik. Humupa ang liwanag. At ang tandang ay dahan-dahang umupo, parang pagod na pagod. Lumapit si Kulas at maingat itong hinawakan. Wala na ang galit sa mga mata nito. Bumalik ang dati nitong anyo. Napabuntong hininga si Kulas. Salamat, bulong niya. Ngunit sa sandaling iyon, napaluhod siya. Mas matindi ang epekto kaysa dati. Parang ang bawat patak ng lakas sa kanyang katawan ay kinuha ng perlas upang maibalik ang dati nitong anyo. Napahawak siya sa lupa, hinihingal. Ngunit kahit nahihirapan, ngumiti siya. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang insidente, may naitama siya. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Habang siya'y nakayuko, bigla niyang naramdaman ang presensya ng iba. Hindi na ito lihim. Hindi na ito nakatago. Dahan-dahan siyang tumingin sa likod. Nandoon si Damian, kasama ang ilan pang lalaki. Hindi na sila nagtatago. Hindi na rin sila natatakot. Kahanga-hanga, sabi ni Damian habang dahan-dahang lumalapit. Kaya mo pa palang ayusin ang mga nasira. Hindi sumagot si Kulas. Piliting tumayo kahit nangihina. Bakit mo ginagawa ito? Tanong niya. Ngumiti si Damian, ngunit walang kabutihan sa kanyang mukha. Dahil hindi mo dapat hawak ang kapangyarihang yan, sagot niya. Ang tulad mo, hindi karapat-dapat. Dahil tumutulong ako, sagot ni Kulas. Dahil mahina ka, mariing tugon ni Damian. Ang kapangyarihan ay para sa marunong gumamit nito, hindi sa nagpapakaawa sa iba. Tahimik na nakinig si Kulas, ngunit hindi siya nagalit. Sa halip, tumingin siya sa perlas, at saka kay Damian. Kung yan ang paniniwala mo, mali ka, sabi niya. Sa isang iglap, sumenya si Damian sa kanyang mga kasama. Kunin ninyo. Agad sumugod ang mga lalaki. Ngunit bago pa man sila makalapit, itinaas ni Kulas ang perlas. Muling nagliwanag ito, mas maliwanag kaysa dati. Ngunit hindi ito nakakatakot. Hindi ito marahas. Ito ay matatag. Napahinto ang mga lalaki. Parang may pumipigil sa kanilang lumapit. At sa gitna ng liwanag, nakatayo si Kulas. Mahina ang katawan, ngunit matibay ang loob. Hindi ninyo ito makukuha sa dahas, sabi niya. Ngunit si Damian ay hindi natinag. Sa halip, lalo siyang napangisi. Hindi pa, sagot niya. Pero malapit na, dahan-dahan siyang umatras, kasama ang kanyang mga tauhan. Pagod ka na, Kulas, dagdag niya, at kapag tuluyan kang nanghina,
kusa mo ring ibibigay yan. Tahimik na pinanood ni Kulas ang kanilang pag-alis. Pagkatapos, muli siyang napaupo sa lupa. Alam niyang tama si Damian sa isang bagay. Nanghihina siya. At kung magpapatuloy ito, darating ang araw na hindi na niya kayang ipagtanggol ang sarili o ang perlas. Ngunit sa kabila nito, may isang bagay na mas luminaw sa kanya. Hindi niya kailangang maging malakas para manalo. Kailangan lamang niyang manatiling tama. Sa ilalim ng buwan, hawak ang perlas na muling lumiwanag. Nagsimula si Kulas na maghanda, hindi lamang para sa susunod na laban, kundi para sa pinakamabigat na pagsubok na darating sa kanyang buhay. Mula nang harapin ni Kulas si Damian at ang mga tauhan nito, hindi na siya nagkaroon ng ganap na pahinga. Ang kanyang katawan ay tila patuloy na humihina at kahit ang simpleng paglalakad ay nagiging mabigat na para sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging malinaw ang katotohanan. Ang kapangyarihan ng perlas ay hindi walang hanggan, at ang kanyang katawan ang nagiging kabayaran sa bawat paggamit nito. Sa kanyang kubo, tahimik siyang nakaupo habang pinagmamasdan ang perlas. Ang liwanag nito ay hindi na tulad ng dati. Bagamat naroon pa rin ang kislap, halata ang pagod. Parang sumasalamin ito sa kalagayan ni Kulas. Hanggang kailan ko ito kakayanin? Bulong niya sa sarili. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Sa labas ng kanyang kubo, patuloy ang pagdating ng mga taong nangangailangan ng tulong. May mga sugatan, may sakit, at may mga nawawalan na ng pag-asa. At sa bawat pagkakataon, pinipili pa rin ni Kulas na tumulong. Kahit kapalit nito ang kanyang lakas. Isang araw, may dumating na isang matandang lalaki. Halos hindi na makalakad at hirap na hirap sa paghinga. Wala itong kasama at tila ilang araw nang naglalakbay. Kulas, mahinang tawag nito. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Napapikit si Kulas. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang kung gagamitin niya muli ang perlas, maaaring mas lalo siyang manghina o baka hindi na siya makabangon pa. Ngunit nang makita niya ang kalagayan ng matanda, hindi niya kayang tumanggi. Papasok po kayo, sabi niya. Maingat niyang inalalayan ang matanda papasok sa kubo. Dahan-dahan niyang kinuha ang perlas. Sa sandaling hawakan niya ito, naramdaman niya agad ang bigat, mas mabigat kaysa dati. Parang ayaw na nitong gamitin. Ngunit pinili pa rin niya. Inilapit niya ang perlas sa matanda. Muling nagliwanag ito, ngunit hindi na kasing liwanag ng dati. Ang liwanag ay nanginginig, parang nahihirapan. At kasabay nito, naramdaman ni Kulas ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Napahawak siya sa kanyang puso, ngunit hindi niya binawi ang perlas. Kaunti pa, bulong niya. Unti-unting bumuti ang kalagayan ng matanda. Ang kanyang paghinga ay naging maayos at ang kanyang mukha ay nagkaroon ng kulay. Ngunit si Kulas ay napaluhod.
Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang kanyang katawan ay tila nawawalan ng lakas. Makalipas ang ilang sandali, umupa ang liwanag. Ang matanda ay nakaupo na, maayos na ang kalagayan. Ngunit si Kulas ay halos hindi na makagalaw. Kulas, gulat na sigaw ng matanda. Ngumiti lamang siya, mahina, ngunit totoo. Ayos na po kayo, sabi niya. Ngunit bago pa makapagsalita ang matanda, tuluyan nang nawalan ng malay si Kulas. Lumipas ang ilang oras. Nang magising si Kulas, gabi na. Tahimik ang kanyang kubo. Nakatabi ang perlas. Mahina na ang liwanag nito. At sa unang pagkakataon, hindi niya maramdaman ang init nito. Sa halip, malamig ito. At tila tahimik. Muli niyang narinig ang tinig. Ngunit ngayon, mas mahina na. May hangganan ang katawan, ngunit ang puso, wala. Napapikit si Kulas. Ngayon niya lubos na naunawaan. Hindi niya kailangang iligtas ang lahat. Ngunit kung pipiliin niyang tumulong, kailangan niyang tanggapin ang kapalit. Hindi niya maaaring gamitin ang perlas ng walang hanggan. Kailangan niyang matutong pumili. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng susunod na hakbang, may narinig siyang yabag sa labas. Mabigat. Marami. Dahan-dahan siyang bumangon kahit nanghihina. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang grupo ni Damian. Mas marami kaysa dati. At sa pagkakataong ito, hindi na sila nagtatago. Tapos na ang laro, Kulas, malamig na sabi ni Damian. Wala nang ngiti sa kanyang mukha. Puro determinasyon. Pagod ka na. Alam kong hindi mo na kayang lumaban. Tahimik si Kulas. Hawak niya ang perlas, mahina na ang liwanag nito. Ngunit hindi niya ito binitawan. Hindi ko kailangang lumaban, sagot niya. Napakunot ang noo ni Damian. Kung ganon, ibigay mo na lang. Umiling si Kulas. Hindi. Sa isang iglap, sumugod ang mga tauhan ni Damian. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi agad nagliwanag ang perlas. Parang wala na itong lakas. At si Kulas ay nakatayo lamang. Hawak ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Ang hangin ay naging mabigat. At sa pinakagitna ng panganib, napagtanto ni Kulas ang isang bagay. Hindi ang perlas ang kanyang tunay na lakas, kundi ang kanyang puso. Ngunit sapat ba iyon upang mapigilan ang paparating na kapahamakan? Sa sandaling sumugod ang mga tauhan ni Damian, nanatiling nakatayo si Kulas. Mahina ang katawan, ngunit matatag ang loob. Hindi gumalaw ang perlas sa kanyang kamay. Wala itong liwanag. Wala itong init. Sa unang pagkakataon, tila iniwan siya ng kapangyarihang matagal niyang inasahan. Ngunit hindi siya umatras. Habang papalapit ang mga kalalakihan, ipinikit ni Kulas ang kanyang mga mata. Hindi siya humingi ng lakas.
Hindi siya humiling ng kapangyarihan. Sa halip, naalala niya ang lahat ng taong kanyang natulungan, ang batang may sugatang manok, ang inang may sakit na anak, ang matandang halos mawalan ng buhay. At sa bawat alaala, may iisang bagay na malinaw. Hindi niya ginawa ang lahat ng iyon para sa sarili. Ginawa niya iyon dahil iyon ang tama. Sa sandaling iyon, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. At kahit walang liwanag ang perlas, may kakaibang kapayapaan sa kanyang mukha. Kung kukunin ninyo ito, sabi niya habang nakatingin kay Damian, kukunin ninyo nang hindi ako lalaban. Napahinto ang mga tauhan. Hindi nila inaasahan ang sagot. Hindi mo'y pagtatanggol? Tanong ni Damian, may halong pagtataka at pangungutya. Umiling si Kulas. Hindi sa dahas, sagot niya. Kung iyon ang paraan, hindi na ako karapat-dapat magtaglay nito. Nagkaroon ng katahimikan. Sa loob ng ilang sandali, tila nag-alinlangan ang mga lalaki. Ngunit si Damian ay hindi natinag. Mahina ka talaga, malamig niyang sabi, kaya wala kang karapatan sa kapangyarihan. Lumapit siya kay Kulas at pilit na kinuha ang perlas mula sa kanyang kamay. Hindi lumaban si Kulas. Hindi siya kumontra. Tahimik lamang niyang pinanood habang ang perlas ay napunta sa kamay ni Damian. Sa sandaling iyon, biglang nagliwanag ang perlas. Ngunit hindi tulad ng dati. Ang liwanag nito ay marahas, magulo, at puno ng dilim. Napaatras si Damian. Ano to? Sigaw niya. Ang liwanag ay tila lumalaban sa kanyang hawak, parang ayaw magpasakop. At mula rito, muling lumitaw ang dalawang tinig. Ang isa ay pamilyar. Ang kapangyarihan ay sumusunod sa puso. At ang isa ay malamig. Ang sakim ay hindi kailanman makokontrol ang liwanag. Napangiwi si Damian habang pilit na hinahawakan ang perlas. Sa akin ka na, sigaw niya. Ngunit sa bawat sandali, lalo siyang nahihirapan. Ang liwanag ay nagiging mas matindi, masakit, at hindi niya ito makontrol. Sa kabilang banda, nakatayo lamang si Kulas. Walang galaw. Hindi siya lumapit. Hindi siya nanghimasok. Sa halip tahimik siyang nagsalita. Hindi sa akin ang kapangyarihan, sabi niya. Ako lang ang piniling mag-ingat nito. Sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari. Ang liwanag ng perlas ay unti-unting nagbago. Hindi na ito magulo. Hindi na ito marahas. Unti-unti itong naging malinaw. At sa isang iglap, kumawala ito sa kamay ni Damian. Lumutang ang perlas sa hangin. Napaatras ang lahat. Ang liwanag nito ay bumalot sa buong paligid. Hindi ito nakakatakot. Hindi ito mapanira. Ito ay payapa. At dahan-dahan, bumalik ito kay Kulas. Tahimik itong lumapag sa kanyang palad.
Sa sandaling iyon, muling naramdaman ni Kulas ang init nito. Mas banayad, ngunit mas malalim kaysa dati. Parang hindi na ito basta kapangyarihan, kundi isang tiwala. Napayuko si Damian, hawak ang kanyang kamay na tila na paso. Hindi pa tapos to, galit niyang sabi. Ngunit sa pagkakataong ito, may bahid na ng takot sa kanyang boses. Hindi na siya sumugod. Hindi na rin ang kanyang mga tauhan. Sa halip, dahan-dahan silang umatras. Hindi dahil natalo sila sa lakas, kundi dahil may bagay na hindi nila kayang labanan. Tahimik na pinanood ni Kulas ang kanilang pag-alis. Pagkatapos, tumingin siya sa perlas. Hindi pala kita kailangang kontrolin, bulong niya. Kailangan lang kitang igalang. Bahagyang kumislap ang perlas, parang sumasang-ayon. Ngunit kahit bumalik ang liwanag, alam ni Kulas na hindi pa tapos ang kanyang laban. Dahil sa kabila ng nangyari, may naiwan pa ring bakas ng dilim. At ang pinakamalaking pagsubok ay hindi ang pagprotekta sa perlas, kundi ang pagprotekta sa sarili niyang puso laban sa tukso ng kapangyarihan. Sa ilalim ng tahimik na gabi, nagsimula ang panibagong yugto sa kanyang buhay. Hindi bilang isang sabonghero na may lihim na kapangyarihan, kundi bilang isang taong handang piliin ang tama, kahit mawala ang lahat. Matapos ang gabing muntik ng maagaw ang perlas, nagbago ang takbo ng buhay ni Kulas. Hindi na siya dinudumog ng mga tao tulad ng dati. May ilan na natakot, may ilan na nagduda, at may ilan na piniling lumayo. Ngunit para kay Kulas, ito ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon upang huminga. Isang pagkakataon upang mag-isip. Sa kanyang kubo, tahimik siyang nakaupo habang hawak ang perlas. Ang liwanag nito ay hindi na tulad ng dati. Hindi na ito palaging kumikislap, ngunit kapag ito'y lumiwanag, dama niya ang lalim at kapayapaan nito. Parang natuto rin ang perlas. Parang pareho silang nagbago. Sa mga sumunod na araw, hindi na basta-basta ginagamit ni Kulas ang kapangyarihan nito. Natuto siyang pumili, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pag-unawa. Hindi lahat ng problema ay kailangang lutasin sa pamamagitan ng perlas. May mga bagay na kayang ayusin ng tiyaga, pag-aaruga at panahon. Ngunit isang umaga, isang pangyayari ang muling sumubok sa kanyang paninindigan. Isang lalaki ang dumating sa kanyang kubo, hindi pamilyar, ngunit halatang may kaya sa buhay. Maayos ang kanyang damit at ang kanyang kilos ay puno ng kumpiyansa. Kulas, tawag nito. Lumabas si Kulas at tumingin sa lalaki. Ano ang maitutulong ko? Tanong niya. Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip, inilabas nito ang isang supot na puno ng pera. Gusto kong bilhin ang perlas, direkta nitong sabi. Nanahimik si Kulas. Hindi siya nagulat. Alam niyang darating ang ganitong pagkakataon. Hindi ito ipinagbibili, mahinahon niyang sagot. Ngumiti ang lalaki, hindi ng kabutihan,
kundi ng pangungumbinsi. Hindi mo pa naririnig ang alok ko, sabi nito. Kaya kitang payamanin. Hindi ka na maghihirap. Hindi mo na kailangang mag-alaga ng manok o tumulong sa iba para mabuhay. Tahimik si Kulas. Isipin mo, dagdag ng lalaki. Isang desisyon lang at magbabago ang buhay mo. Sa sandaling iyon, napatingin si Kulas sa kanyang kubo, sa simpleng buhay na kanyang kinagisnan, sa kanyang mga manok, sa kanyang mga alaala, at sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Dahan-dahan siyang umiling. Hindi ko kailangan ng ganyang buhay, sabi niya. Bahagyang nawala ang ngiti ng lalaki. Sigurado ka? Tanong nito. Hindi mo ba napapagod sa kahirapan? Ngumiti si Kulas. Napapagod, sagot niya. Pero hindi ako nawawala sa sarili ko. Nagkaroon ng katahimikan. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok. Maya-maya, may dumating na isa pang tao. Isang matandang babae. Siya rin ang matandang unang nagbigay ng perlas. Napatingin si Kulas. Nagulat, ngunit hindi nagsalita. Lumapit ang matanda. Kulas, sabi niya. Handa ka na ba? Napakunot ang noo ng lalaki na may dalang pera. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Kulas. Tumingin ang matanda sa kanyang mga mata. Ang perlas ay hindi lamang ibinibigay, sabi niya. Ito ay ipinagkakatiwala. Tahimik ang paligid. At kapag dumating ang oras, dagdag ng matanda, kailangan mong piliin. Mananatili ka bang tagapag-ingat o handa mo na itong bitawan? Napahawak si Kulas sa perlas. Bitawan? Tanong niya. Tumango ang matanda. Ang tunay na may-ari ng kapangyarihan ay hindi ang humahawak nito, kundi ang kayang magpakawala nito. Napatingin si Kulas sa perlas. Sa lahat ng kanyang pinagdaanan, naging bahagi na ito ng kanyang buhay. Ngunit alam niya, hindi ito kailanman naging kanya. Huminga siya ng malalim at dahan-dahan iniangat ang perlas. Kung ito ang tama, sabi niya, handa akong bitawan. Sa sandaling iyon, biglang nagliwanag ang perlas. Mas maliwanag kaysa kailanman. Napaatras ang lalaki na may dalang pera at ang matanda ay ngumiti. Unti-unting lumutang ang perlas mula sa kamay ni Kulas. Hindi ito marahas. Hindi ito magulo. Ito ay payapa. At habang tumataas ito sa hangin, unti-unting nawala ang liwanag. Hanggang sa tuluyan itong naglaho. Tahimik ang paligid. Walang perlas. Walang kapangyarihan. Tanging si Kulas na nakatayo, walang hawak, ngunit buo ang loob. Lumapit ang matanda. At ngayon, sabi niya, nasa iyo pa rin ang tunay na kapangyarihan. Napatingin si Kulas. Ano po iyon? Tanong niya. Ngumiti ang matanda. Ang puso mong marunong pumili ng tama, kahit walang kapalit. Sa isang iglap, nawala ang matanda.
parang hangin na naglaho. Naiwan si Kulas. Tahimik. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may kakaibang liwanag na nananatili. Hindi na mula sa perlas, kundi mula sa kanyang sarili. Matapos maglaho ang mahiwagang perlas, nagbalik ang katahimikan sa buhay ni Kulas, ngunit hindi na ito ang dating katahimikan. Ito ay mas malalim, mas payapa, at may dalang bagong kahulugan. Sa unang mga araw, ramdam niya ang kawalan. Ang dating init na dulot ng perlas ay wala na. Ang kakaibang lakas na minsang naging bahagi ng kanyang araw-araw na buhay ay tila isang alaala na lamang. Ngunit kasabay nito, may isang bagay na hindi nawala. Ang kanyang puso. Bumalik si Kulas sa kanyang simpleng pamumuhay. Muli niyang inalagaan ang kanyang mga manok, lalo na si Bagwis, na nanatiling matatag sa kanyang tabi. Hindi na siya sumasali sa sabong ng madalas. Pinili niyang ituon ang kanyang oras sa pag-aalaga at pagtulong sa paraang kaya ng kanyang sariling lakas. Ngunit hindi nagtagal, napansin niya ang isang pagbabago. Kahit wala na ang perlas, ang kanyang presensya ay tila nagbibigay pa rin ng kakaibang epekto sa mga tao at hayop sa paligid niya. Ang mga manok na kanyang inaalagaan ay mas mabilis gumaling. Ang mga taong kanyang tinutulungan ay tila mas gumagaan ang pakiramdam. Kahit simpleng pag-aalaga at malasakit lamang ang kanyang ibinibigay. Sa una, inisip niyang nagkakataon lamang. Ngunit habang tumatagal, mas nagiging malinaw. May naiwan sa kanya ang perlas. Hindi kapangyarihan, kundi isang uri ng liwanag na hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Isang hapon, habang siya'y nagpapahinga sa ilalim ng punong mangga, may isang batang lumapit sa kanya. Hawak nito ang isang maliit na sisiw na tila nanghihina. "Kuya Kulas," sabi ng bata, "pwede mo po ba siyang tulungan?" Ngumiti si Kulas. Kinuha niya ang sisiw at maingat itong hinawakan. Hindi siya gumamit ng perlas. Wala na siyang ganoon. Ngunit dahan-dahan niyang nilinis ang sugat nito, pinainom at inalagaan. Hindi lahat ng sugat ay kailangang gamutin ng mahika, sabi niya sa bata. Minsan, sapat na ang pag-aalaga. Tumango ang bata, at sa mga sumunod na araw, gumaling ang sisiw. Hindi agad-agad, ngunit tuluyan. Sa kabilang dako ng baryo, si Damian ay tahimik na namumuhay. Mula nang mangyari ang insidente sa Perlas, tila nagbago rin siya. Hindi na siya kasing ingay, hindi na kasing yabang. Ngunit sa kanyang kalooban, may natitirang bakas ng pagkatalo. Isang araw, naglakad siya patungo sa kubo ni Kulas. Walang kasamang tauhan. Walang galit sa kanyang mukha. Pagdating niya, nakita niya si Kulas na abala sa pag-aayos ng kulungan. "Kulas," tawag niya. Napalingon si Kulas. Sandaling katahimikan. "Anong kailangan mo?" tanong ni Kulas. Hindi agad sumagot si Damian. Sa halip, tumingin siya sa paligid, sa simpleng kubo,
sa mga manok sa payapang buhay. Wala na ang perlas, sabi niya. Tumango si Kulas. Oo. Bakit mo binitawan? Tanong ni Damian. Napangiti si Kulas. Dahil hindi iyon sa akin, sagot niya. Tahimik si Damian. Sa unang pagkakataon, wala siyang maisagot. Makalipas ang ilang sandali, huminga siya ng malalim. Ako. Mali ako. Mahinang sabi niya. Hindi agad nagsalita si Kulas. Ngunit sa halip na galit, ang kanyang mukha ay nanatiling mahinahon. Lahat naman tayo nagkakamali, sagot niya. Napatingin si Damian sa kanya, parang hindi makapaniwala. Hindi ka galit? Tanong niya. Umiling si Kulas. Kung magagalit ako, wala ring magbabago, sabi niya. Muling natahimik si Damian. At sa sandaling iyon, may bagay na unti-unting nagbago sa kanyang kalooban. Hindi agad-agad, ngunit nagsimula. Dahan-dahan siyang tumango. Salamat, sabi niya. Pagkatapos, tahimik siyang umalis. Naiwan si Kulas sa kanyang gawain, ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Hindi dahil sa panalo, kundi dahil sa kapayapaan. Sa paglipas ng panahon, muling naging masigla ang baryo. Ang mga tao ay natutong umasa, hindi lamang sa himala, kundi sa isa't isa. At si Kulas, ang sabongerong minsang nagtaglay ng mahiwagang perlas, ay naging higit pa sa isang alamat. Naging simbolo siya ng kabutihan na walang hinihinging kapalit. Kahit wala na ang perlas, ang liwanag nito ay nanatili sa kanyang puso at sa puso ng mga taong kanyang natulungan. Lumipas ang mga buwan at ang baryo ay tuluyan nang nagbalik sa payapang pamumuhay. Ang mga dating bulong-bulungan tungkol sa mahiwagang perlas ay unti-unti nang naging bahagi ng mga kwentong isinasalaysay sa dapit hapon. Mga alaala ng isang panahong may himalang dumaan at tahimik ding naglaho. Ngunit para kay Kulas, ang lahat ng iyon ay hindi lamang kwento. Ito ay naging bahagi ng kanyang pagkatao. Sa bawat umaga, siya ay bumabangon ng maaga upang alagaan ang kanyang mga manok. Kasama pa rin niya si Pagwis, matatag, masigla at tila laging handang samahan siya sa bawat araw. Ngunit hindi na tulad ng dati ang kanyang layunin. Hindi na siya naghahangad ng panalo sa sabungan. Hindi na rin niya hinahanap ang paghanga ng ibang tao. Ang mahalaga na lamang sa kanya ay ang tahimik na buhay at ang pagkakataong makatulong sa paraang kaya niya. Isang araw, habang siya'y naglalakad sa gilid ng bukid, napansin niya ang isang batang babae na nakaupo sa ilalim ng puno. Tahimik itong umiiyak. Lumapit si Kulas. Anong nangyari? Tanong niya. Tumingin ang bata, may luha sa mga mata. May sakit po ang nanay ko, sagot nito. Wala po kaming pambayad sa gamot. Tahimik na nakinig si Kulas. Dati, alam niya kung ano ang gagawin. Dati,
May perlas siyang kayang magpagaling. Ngunit ngayon, wala na. Ngunit hindi siya umalis. Sa halip, ngumiti siya ng marahan. "Halika," sabi niya. "Puntahan natin ang nanay mo." Magkasama silang naglakad papunta sa maliit na kubo ng bata. Doon, nakita ni Kulas ang ina, mahina, ngunit hindi pa nawawalan ng pag-asa. Wala siyang mahiwagang perlas. Wala siyang kapangyarihan. Ngunit mayroon siyang oras, tiyaga, at malasakit. Pinakuluan niya ang tubig, naghahanap ng halamang gamot, at inalagaan ang babae sa abot ng kanyang makakaya. Araw-araw, bumabalik siya upang siguraduhing maayos ang kalagayan nito. Hindi agad gumaling ang ina, ngunit unti-unti bumuti ang kanyang pakiramdam. Hanggang sa isang araw, tuluyan siyang nakabangon. Napaluha ang bata sa tuwa. "Kulas, salamat po," sabi nito. Ngumiti si Kulas. "Hindi ako ang dapat mong pasalamatan," sagot niya. "Kayo ang lumaban." Sa sandaling iyon, may kakaibang pakiramdam na dumaan sa kanya. Hindi ito tulad ng init ng perlas. Mas tahimik, mas malalim, at mas totoo. Habang siya'y naglalakad pauwi, napatingin siya sa langit. Ang araw ay papalubog, at ang kulay ng kalangitan ay naglalaro sa pagitan ng ginto at kahel. At sa gitna ng liwanag na iyon, tila may isang munting kislap. Isang sandali lamang, ngunit sapat upang mapangiti si Kulas. Hindi niya alam kung ito ba ay guni-guni lamang o isang paalala. Ngunit sa kanyang puso, malinaw ang kahulugan. Ang tunay na liwanag ay hindi nawawala. Hindi ito nakakulong sa isang bagay. Hindi ito pag-aari ng iisang tao. Ito ay nabubuhay sa bawat kabutihang ginagawa, sa bawat pagtulong, sa bawat pag-unawa, at sa bawat pusong handang magbigay, kahit walang hinihintay na kapalit. Sa baryo, patuloy ang buhay. May mga sabong pa rin, may mga laban, may mga panalo at pagkatalo. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang kwento na hindi kailanman malilimutan. Ang kwento ng isang sabongherong hindi naging dakila dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa kanyang puso. At sa paglipas ng panahon, ang pangalan ni Kulas ay hindi na lamang kilala bilang isang mahusay na sabonghero. Siya ay naging alamat. Isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa panalo, kundi sa kabutihang naiiwan sa mundo. At kahit wala na ang mahiwagang perlas, ang liwanag nito ay mananatili habang may pusong handang magmahal, tumulong, at manindigan sa tama.